Magandang umaga sa ating lahat o magandang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang totoong pangalan ng ating Creator. Sa aming pagsasaliksik ng 40 years, nalaman namin na ang totoong pangalan ng ating Creator ay kung ano yung sinabi kay Moses sa Mount Sinai at kung ano yung sinabi niya rin sa kanyang mga unang nakilalang mga righteous people na si Abraham, Isaac, and Jacob. Ang totoong pangalan po ng ating Creator ay, ito po sa English, ay Elohim. Ito po ang pronunciation ng pangalan niya sa Hebrew. Ang pangalan niya po, ang totoong pangalan niya ay sa Hebrew. Kaya kung i-recite natin yung Genesis 1 verse 1, ang sinasabi doon, in the beginning, the Creator, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Uulitin ko po. Ang tamang rendition po noong Genesis 1 verse 1 sa Hebrew ay, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. At yung Elohim po, itong Elohim po na ito, ay hindi po ganito nakasulat sa libro ni Moses. Si Moses ay meron siyang tinatawag na pictographic alphabet. Yung pictographic alphabet po ay ang puro symbol. Ang ibig sabihin ng pictographic ay symbolic picture po. At i-spell ko po, i-spellingin ko po yung pangalan niya sa Hebrew para malaman ninyo kung anong totoong ibig sabihin ng Elohim. So inuulit ko, ang totoong Creator, pangalan ng ating Creator ay si Elohim. Hindi po si God sa English, na katulad ng alam natin na pag nagdadasal tayo, ay nagdadasal tayo kay God. Yung God po ay hindi totoong pangalan ng ating Creator dahil ang God ay nanggaling po sa isang Germanic object of worship ng mga German na si God, G-O-T-T. Sa paglaan ng panahon, nag-devolve into God. Sa Greek po, hindi din po Theo. Yung Theo po ay rendition ni Philadelphos Philadelphos II in Egypt nung nag-reign po doon ng mga Grego. So ang object of worship nila doon ay si Theo or si Theon. So sa Greek, sabi doon, in the beginning, Theo created the heavens and the earth. So hindi din po si Theo. Noong pumunta po dito ng mga Espanyol, ang ginamit din po nila as Latin, in the beginning, Dios created the heavens and the earth. Kaya ito po yung mga pangalan ng mga object of worship ng iba-ibang mga nasyon. Sa Greek po ay Theo. Sa Latin, Dios. Sa Spanish, Dios. Sa Tagalog, sa English, ay God. Sa German, ay God. Sa Tagalog, Tagalog ay Diyos. Ang pangalan po na ito, Theo, Diyos, Dios, God, God, Diyos,
ay mga object of worship of different ethnic groups sa buong mundo o ibang nasyon. Kaya sineshare po namin ito dahil hindi po ito yung kanyang totoong pangalan, kundi ang kanyang totoong pangalan ay isang Hebrew word na ibig sabihin ay Elohim. At yan po ay aking tatalakayin kung anong ibig sabihin ng Elohim.